Kumakabog ang dibdib ni Mia habang pinipindot ang berdeng sagisag sa screen ng kanyang luma at basag na cellphone. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na dagundong sa tahimik na sulok ng bodega kung saan siya panandaliang nagtago mula sa ingay at kinang ng malapalasyong mansyon ng mga Montero. "Hello, ito po ba si Mia Reyes?" Tanong ng isang boses sa kabilang linya formal at walang emosyon. "Oo po, ako nga po," halos pabulong niyang sagot. Nanlalamig ang kanyang mga kamay kahit na ang hangin sa loob ng bodega ay maalinsangan at amoy mamahaling alak. "Tumatawag kami mula sa St. Luke's Medical Center. Tungkol ito sa kapatid mo, si Leo Reyes." Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Mia. Ang mga bulong-bulungan ng mga mayayamang bisita sa labas, ang malamyos na tugtog ng isang string quartet, ang lahat ng yun ay naglaho. Tanging ang boses na yon at ang pangalan ng kanyang kapatid ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kumusta po siya? May nangyari po ba, nanginginig niyang tanong? Nagkaroon ng panandaliang katahimikan na parabang isang hatol ang naghihintay sa kanya. Stable naman ang kondisyon niya sa ngayon, Miss Reyes. Subalit base sa mga huling pagsusuri, mas mabilis na humihina ang kanyang puso. Kailangan na siyang operahan sa lalong madaling panahon. Naramdaman ni Mia ang unti-unting pagbigat ng kanyang paghinga. Alam niya na darating ang araw na ito, ngunit hindi niya inaasahan na ganito kabilis. Magkano po? Magkano po ang kailangan? Ang halagang binanggit ng doktor ay tila isang malaking sampal sa kanyang mukha. Isang halaga na hindi niya kayang kitain kahit sa 10 buhay ng pagiging isang katulong. Isang halaga na kayang gastusin ng mga amo niya sa isang gabi lang para sa mga bulaklak at champagne. "Gagawin ko po ang lahat," wala sa sariling naisagot ni Mia bago pinatay ang tawag. Napasandal siya sa isang malamig na pader, yakap-yakap ang sarili. Ang mga pangarap niya para kay Leo, ang makita itong muling tumatakbo, naglalaro ng basketball, at nagtatapos ng pag-aaral, ay tila mga kandilang isa-isang namamatay sa harap ng isang malakas na hangin. Sa labas, ang pagdiriwang para sa ika-50 anibersaryo ng kasal ni na Don Ricardo at Doña Remedios Montero ay nasa kasagsagan nito. Ang mga kristal na aranya ay kumikinang na parang mga bituin. Ang sahig na gawa sa marmol ay sumasalamin sa mga ilaw at sa mga taong nakasuot ng mga mamahaling damit. Si Mia sa kanyang itim na uniforme at puting apron ay isang multo sa gitna ng lahat ng karangyaan na yon. Ang bawat baso ng alak na kanyang inaalok, ang bawat platito ng pagkain na kanyang inihahain ay isang paalala ng malaking agwat sa pagitan ng mundo niya at ng mundo nila. Pinilit niyang suotin ang isang blangkong maskara sa kanyang muka at lumabas mula sa bodega. Kailangan niyang magtrabaho. Kailangan niyang kumita para kay Leo. Habang naglalakad siya, dala ang isang tray ng mga baso ng champagne. Isang matalim na tingin ang sumalubong sa kanya. Si Zoe, ang mapagmataas na nobya ng nag-iisang anak ng mga Montero na si Adrian. Nakasuot ito ng isang makinang na berdeng bestida na lalong nagpapatingkad sa maputi nitong balat. "Dahan-dahan ka naman, baka matapunan mo pa ako," sabi ni Zoe. Ang boses ay puno ng pangmamalit. Hindi man lang nito sinubukang itago ang pagkasuklam sa kanyang mga mata. Yumuko lang si Mia. "Pasensya na po, ma'am." Hindi pa siya nakakalayo nang marinig niya ang isang pamilyar na boses, matigas at walang pakundangan. Si Don Ricardo. "Adrian, ano pa bang hinihintay mo? Ang kasal ninyo ni Zoe ang magpapatibay sa pagsasanib ng ating mga kumpanya. Huwag mo nang patagalin pa ito." Napatigil si Mia sa likod ng isang malaking haligi, hindi sinasadyang maging saksi sa pag-uusap ng mag-ama. "Papa, hindi ako isang laruan na pwede ninyong basta-basta na lang ipakasal para sa negosyo." Sagot ni Adrian, ang boses ay puno ng pagkadismaya. "Ginagawa ko na ang lahat ng gusto ninyo, pero bigyan niyo naman ako ng kalayaang pumili para sa sarili ko."
Kalayaan humalakhak si Don Ricardo. Ang kalayaan ay para sa mga taong kayang buhayin ang sarili nila. Hanggat nabubuhay ka, sa ilalim ng pangalan ko sa loob ng pamamahay ko, gagawin mo ang sasabihin ko. Patunayan mo muna na karapat-dapat ka sa apelyidong Montero bago mo hanapin ang kalayaan mo. Ang mga salitang yon ay tumama kay Adrian na parang mga suntok. Nakita ni Mia ang pagtiim ng bagang nito at ang pagkuyom ng mga kamao sa gilid. Walang nagawa si Adrian kundi tumalikod at maglakad palayo. Ang mukha ay nababalot ng galit at kahihiyan. Nagpatuloy si Mia sa kanyang paglalakad, dala-dala ang bigat ng narinig. Kung ang isang makapangyarihang tulad ni Adrian ay nakakaramdam ng pagiging bilanggo, ano pa kaya siya? Sa kanyang pag-iikot muli niyang nakasalubong si Zoe na ngayon ay may ngisi sa mga labi habang pinapanood ang papalayong si Adrian. Tila nasiyahan ito sa pagkapahiya ng kanyang nobyo. Nagtama ang kanilang mga mata at biglang nag-iba ang ekspresyon ni Zoe. Mula sa pagiging mapanukso ito ay naging mapanira. Habang papalapit si Mia dala ang tray na puno ng alak, sinadyang iharang ni Zoe ang kanyang mamahaling sapatos na may takong nakasing talim ng isang punyal. Huli na nang mapansin ito ni Mia. Nawalan siya ng balanse. Ang mga sumunod na segundo ay tila bumagal. Ang pagtalsik ng gintong likido sa hangin, ang pagbagsak ng mga babasaging kopa sa makintab na sahig at ang malakas na tunog ng pagkabasag na pumunit sa marangyang katahimikan ng gabi. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang halakhak na sumunod dito. Ang malutong at mapanlibak na tawa ni Zoe na sinundan ng mga hagikhikan at bulungan ng mga bisitang nakasaksi. Nakatitig ang lahat sa kanya, hindi para tulungan, kundi para panoorin siyang bumagsak. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakita ni Mia si Adrian na papalapit isang kakaibang kislap. Ang makikita sa mga mata nito, isang ideya, isang malupit na laro na malapit nang magsimula. Ang malakas na tunog ng nabasag na kristal ay tila isang kidlat na gumuhit sa maaliwalas na pagdiriwang. Sa isang iglap huminto ang malamyos na musika, natigil ang mga tawanan at bulungan. Ang lahat ng mga mata na kanina lamang ay abala sa pagkislap ng mga alahas at pagtikim ng mamahaling pagkain ay iisang direksyon na lamang ang tinitingnan, ang kaawa-awang katulong na nakaluhod sa sahig sa gitna ng mga bubog at basang mantsa ng champagne. Para kay Mia ang katahimikan na iyon ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Bawat pares ng mata ay tila isang matulis na tinik na tumutusok sa kanyang pagkatao. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi, ang panginginig ng kanyang mga kamay, habang pinipilit niyang damputin ang mga basag na piraso ng kristal. Ang malamig na champagne na bumasa sa kanyang uniforme ay tila yelong gumagapang sa kanyang balat, kasing lamig ng mga tingin na ipinupukol sa kanya. At sa gitna ng lahat lumapit si Adrian, hindi para tulungan, hindi para mag-alala. Lumapit siya na may ngisi sa kanyang mga labi, isang ngisi ng kapangyarihan at paglilibang. Tumingin siya mula sa itaas na para bang si Mia ay isang gusgusing insekto na naligaw sa kanyang perpektong hardin. Tingnan mo ang ginawa mo, sabi ni Adrian. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng pang-uuyam. Ang mga katulong ay dapat manatili sa pagiging katulong. Kapag sinubukan nilang maging parte ng selebrasyon, ganito ang nangyayari. Ang mga salitang iyon ay sinundan ng mga hagikhikan. Ang kahihiyan ni Mia ay naging isang palabas para sa kanila. Isang panandaliang aliwan sa kanilang magarbong gabi. Walang sino man ang lumapit para damayan siya. Tumayo si Mia yumuko at paulit-ulit na humingi ng paumanhin habang ang ibang mga staff ay mabilis na lumapit para linisin ang kalat. Bumalik ang musika. Nagpatuloy ang tawanan. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang insidente ay tila ganap ng nakalimutan ng lahat maliban kay Mia at sa dalawang taong nag-umpisa nito.
Sa isang mesa sa di kalayuan umupo si Adrian kasama si Zoe at ang kanilang mga kaibigan. Sunod-sunod ang kanyang tungga sa mamahaling brandy, ang kanyang mga mata ay madilim at ang kanyang panga ay nanatiling matigas. Ang pagkapahiya niya sa harap ng kanyang ama kanina ay isang sugat na sariwa pa at ang pagpapahiya kay Mia ay ang tanging paraan niya para maramdamang muli na siya ang may kontrol. Nakita mo ba ang itsura niya kanina? Bulong ni Zoe kay Adrian habang ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa braso nito. Para siyang basang sisiw. Siguro sinadya niya yon para mapansin mo. Huwag mo nang isipin ang basurahan, Zoe. Sagot ni Adrian, ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap sa direksyon ni Mia na ngayon ay tahimik na namimigay muli ng inumin sa kabilang dulo ng silid. Ngunit si Zoe ay hindi pa tapos. Mayroon siyang galit sa mga babaeng tulad ni Mia, tahimik simple, ngunit may angking ganda na hindi nangangailangan ng kolorete o alahas, isang uri ng ganda na nagpapaalala sa kanya ng sarili niyang kakulangan. Bigla siyang tumayo at sinenyasan si Mia na lumapit. "Excuse me, miss," tawag niya ang boses ay ubod ng tamis, ngunit may nakatagong lason. Nanginginig ang mga tuhod ni Mia habang lumalapit siya sa mesa ng mga makapangyarihan. "Yes, ma'am," itinuro ni Zoe ang kanyang kumikinang na stiletto. "May isang maliit na patak ng pulang alak dito. Natapunan mo ang sapatos ko kanina. Linisin mo." Walang nagawa si Mia kundi tumango. Kumuha siya ng isang malinis na serbilyeta at dahan-dahang lumuhod sa harap ni Zoe. Ang eksena ay isang perpektong larawan ng kapangyarihan at pagkaalipin. Si Zoe nakataas ang noo, nakatingin sa kanya mula sa kanyang trono. Si Mia, nakayuko, naglilingkod sa kanyang paanan. Habang maingat na pinupunasan ni Mia ang sapatos, narinig niya ang mahinang tawa ni Adrian. At pagkatapos, naramdaman niya ito. Isang malamig na agos ng tubig. Mula sa kanyang ulo dumaloy ito sa kanyang buhok, sa kanyang leeg, hanggang sa mabasa ang likod ng kanyang uniforme. Namilog ang mga mata ni Mia sa gulat. Itinaas niya ang kanyang paningin at nakita si Zoe na hawak ang isang basong walang laman. Ang kanyang mukha ay nagpapanggap na nagulat. "Ay naku, ang lampa ko naman," sabi ni Zoe, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasayaw sa tuwa. "Pasensya ka na, hindi ko sinasadya." Isang malakas na tawanan ang umalingaw-ngaw mula sa mesa. Ang mga kaibigan ni Adrian at Zoe ay halos mamilipit sa galak. Ang iba pang mga bisita na nakakita ay nagbulungan ng iba ay napailing na lang, ngunit walang sino man ang nagtangkang sawayin sila. Nakatulala lang si Mia basang-basa at nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Gusto niyang magsalita, gusto niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang tanging gusto niya ay maglaho na parang bula, ngunit hindi pa tapos ang gabi. Biglang tumayo si Adrian, itinaas ang kanyang baso. Ang kanyang boses pinalakas ng alak at ng arogansya ay umalingaw-ngaw sa buong grand ballroom. "Mga kaibigan, isang sandali lang po," sigaw niya. Muling natahimik ang lahat, ang kanilang atensyon ay na kay Adrian. Tila nasiyahan siya sa pagiging sentro ng lahat. Para hindi tayo mainip ngayong gabi, pagpapatuloy niya, isang mapanuksong ngamong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Naisip ko na magkaroon tayo ng isang maliit na laro. Isang palabas na tiyak na magbibigay aliw sa ating lahat." Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng isang bagay o isang tao. At pagkatapos, sa gitna ng daan-daang mga bisita, ang kanyang tingin ay huminto. At ang mga mata niya na puno ng malamig at kalkuladong plano ay dumapo at tumitig ng diretso kay Mia. Ang mga mata ni Adrian Montero ay parang mga daluyong na humahanap ng sisirain, at sa gitna ng karagatan ng mga mamahaling mukha, ang kanyang tingin ay dumaong kay Mia. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay hindi na lamang mapanukso, ito ay naging mapanganib. Naglakad siya patungo sa gitna ng grand ballroom, bawat hakbang ay may bigat at awtoridad.
Ang ilaw, mula sa naglalakihang aranya, sa itaas ay sumasayaw sa kanyang perpektong gupit na buhok at sa kanyang mamahaling tuxedo. Tila siya isang hari sa kanyang korte handang magbigay ng isang utos na walang sino man ang maaaring suwayin. Huminto siya at sa katahimikang bumalot sa buong paligid ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na parang isang kulog. Hoy, ikaw, nakatulong, tawag niya ang daliri, ay nakaturo ng diretso kay Mia. Naramdaman ni Mia ang pag-atras ng dugo mula sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay libu-libong karayom ang tumutusok sa kanyang balat habang ang lahat ng atensyon ay muling napunta sa kanya. Nanatili siyang nakatayo. Ang basang uniforme ay nanlalamig at dumidikit sa kanyang likod, isang buhay na simbolo ng kanyang kahihiyan. Narinig ko pagpapatuloy ni Adrian. Ang boses ay puno ng huwad na pagkagiliw na sa probinsya ninyo. Mahilig kayong sumayaw ng pandango sa ilaw. Mukha ka namang malambot ang katawan. Isang alon ng pinigilang halakhak ang gumapang sa mga bisita. Ang pandango sa ilaw, isang sayaw ng grasya, balanse at disiplina. Isang sayaw na nangangailangan ng mga taon ng pagsasanay. Ang ideya na ang isang gusgusing katulong ang sasayaw nito ay isang perpektong katatawanan para sa kanila. Lalong lumapad ang nangiti ni Adrian na para bang isang artistang nagagalak sa reaksyon ng kanyang mga manonood. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na tila nag-aalok ng isang napakagandang premyo. Dahil mapagbigay ako ngayong gabi, deklara niya, bibigyan kita ng pagkakataon. Lumapit siya ng ilang hakbang kay Mia, ang kanyang mga mata ay nang aasar at nanghahamak. Kung kaya mong isayaw ang pandango, kasama ko, mula simula hanggang sa matapos ng hindi namamatay o nalalaglag ang kahit isang kandila. Babayaran ko ang lahat ng gastusin sa operasyon ng kahit sinong kamag-anak mo na gusto mo. Sa isang iglap, tila huminto ang pagtibok ng puso ni Mia. Operasyon. Ang salitang yon ay tumama sa kanya na parang isang biyaya mula sa langit at isang sumpa mula sa impyerno. Ang lunas para kay Leo, ang sagot sa kanyang mga panalangin, ay nasa harap na niya, nakabalot sa isang nakakainsultong hamon. Ngunit hindi pa tapos si Adrian. Pero sabi niya, at ang kanyang boses ay biglang naging malamig at matalim. Kung ikaw ay mabibigo, kung kahit isang kandila lang ay malaglag, o mamatay ang apoy, luluhod ka sa aking harapan at hahalikan mo ang aking sapatos. Dito mismo, sa harap ng lahat. At sa mga salitang yon, ang pinigilang halakhak ay naging isang malakas at nakakabininging pagsabog ng tawanan. Ang buong silid ay umalingaw-ngaw sa kanilang pagkutya. Anoong laban niya, narinig ni Mia na sabi ng isang babaeng may kwintas na perlas. Kawawang babae. Gagawin siyang laruan ng anak ni Don Ricardo, bulong naman ng isang lalaking naka-Amerikana. Ang bawat tawa, bawat bulong ay isang latigo na humahagupit sa kanyang dignidad. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang isip ay sumisigaw. Tumanggi ka, umalis ka. Huwag mong hayaang tapak-tapakan nila ang pagkatao mo. Ngunit ang kanyang puso ay bumubulong ng ibang pangalan. Leo. Nakita niya sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang nakababatang kapatid, maputla ng hihina, ngunit laging may ngiti para sa kanya. Nakita niya ang mga tubo na nakakabit sa katawan nito. Narinig niya ang mahinang tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso nito, isang tunog na anumang oras ay maaaring tumigil. Ang kahihiyan ba niya ay mas matimbang kaysa sa buhay ni Leo? Ang pride ba niya ay mas mahalaga kaysa sa kinabukasan ng kanyang kapatid? Ang ingay sa paligid ay unti-unting naglaho. Nawala ang mga mapanghusgang mukha, ang mga kumikinang na aranya, ang malawak na bulwagan. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang 200, sa kanyang harapan 100 patungo sa pagkaalipusta, at ang isa naman ay 100 patungo sa isang himala. Isang nakabibinging katahimikan ang muling namayani.
Ang lahat ay naghihintay sa kanyang sagot na para bang mga buwitreng nag-aabang sa isang hayop na malapit ng mamatay. Si Adrian ay nakatayo pa rin, ang kanyang muka ay puno ng pagtitiwala. Sigurado na siya ang mananalo sa larong ito, anuman ang piliin ni Mia. Dahan-dahan ipinikit ni Mia ang kanyang mga mata. Huminga siya nang malalim hinugot ang lahat ng lakas na natitira sa kanyang pagkatao. At sa dilim ng kanyang isipan, isang alaala, ang sumibol ang imahe ng kanyang ina, nakangiti habang itinuturo sa kanya ang mga unang hakbang ng sayaw sa kanilang maliit na bakuran. Ang sayaw, anak, ay nasa puso, hindi sa paa. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Napalitan ito ng isang bagay na mas matatag, mas matibay, ang determinasyon ng isang taong wala nang maaaring iwawala pa. Itinuwid niya ang kanyang likod, itinaas niya ang kanyang baba, at sa gitna ng katahimikan na naghihintay ng kanyang pagsuko ang kanyang boses, bagamat bahagyang nanginginig, ay narinig ng malinaw at buo. Tinatanggap ko. Ang dalawang salitang binitawan ni Mia, tinatanggap ko, ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang hamon na binalik sa naghamon. Isang sandali ng hindi makapaniwalang katahimikan ang namayani bago ito binasag ng isang sarkastikong palakpak mula kay Adrian. Magaling. Magaling, sabi niya, isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mayroon pala tayong isang matapang na mandirigma rito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay patungo sa orkestra na tila mga estatwang natigilan sa kanilang mga pwesto. Ano pang hinihintay ninyo, utos niya ang boses ay may diin ng pagkainip. Tugtugin ninyo ang pandanggo, sa ilaw nagkatinginan ang mga musikero. Ang kanilang konduktor ay napalunok, ang kanyang mga mata ay nag-aalangang sumulyap kay Doña Remedios na tahimik na nakamasid mula sa kanyang mesa. Ngunit isang matalim na tingin mula kay Adrian ang nagpatahimik sa anumang pagtutol. Dahan-dahan itinaas ng konduktor ang kanyang batuta. Ang mga unang nota ng pandanggo ay tumunog sa loob ng marangyang bulwagan. Ito ay isang himig na malungkot at puno ng pangungulila. Isang himig na para sa mga simpleng pagdiriwang sa ilalim ng buwan, hindi para sa isang pekeng palabas sa ilalim ng mga kumikinang na aranya. Ang musika ay tila nag-aatubili-pilit at walang kaluluwa. Isang matandang katulong ang lumapit kay Mia, ang muka ay puno ng awa. Dala niya ang 3 tinggoy, maliliit na baso na may kandila sa loob. Ang apoy ay maliit ngunit matatag na nagsasayaw. Nanginginig ang kamay ni Mia habang inilalagay ng matanda ang isang baso sa bawat palad niya. Ang lamig ng salamin ay isang kakaibang paalala ng init ng apoy na nasa ibabaw nito. Ang pangatlong baso, ang pinakamahirap, ay marahang ipinatong sa kanyang ulo. Sa isang iglap, naramdaman ni Mia ang bigat ng buong mundo sa kanyang bumbunan. Ang bigat ng buhay ni Leo, ang bigat ng kanyang dignidad, ang bigat ng mga mapanghusgang mata ng lahat. Simulan na natin ang palabas bulong ni Adrian. Nang lumapit ito sa kanya, ang hininga ay amoy mamahaling alak. Sinimulan niya ang sayaw. Ang kanyang mga galaw ay mayabang at eksagerado. Malalaki ang kanyang mga hakbang, ang kanyang mga kamay ay ikinukumpas na tila siya ang pinakamagaling na mananayaw sa buong mundo. Hindi ito ang tunay na pandanggo. Ito ay isang pangungutya sa sayaw, isang pagganap na idinisenyo para lamang ilagay sa alanganin si Mia. Mag-ingat ka, pang-aasar ni Adrian habang paikot silang gumagalaw. Baka masunog yang luma mong apron at maging abo ka na lang. Hindi sumagot si Mia. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa pagpikit niya, tila isang kurtina ang ibinagsak na naghihiwalay sa kanya mula sa mga nanunood, mula sa pangiinsulto ni Adrian, mula sa lahat ng ingay at kahihiyan. At sa katahimikan ng kanyang isipan, isang boses ang kanyang narinig. Ang boses ng kanyang ina, malinaw na parang kahapon lang.
Huwag mong tignan ang sahig, anak. Pakinggan mo ang tibok ng iyong puso. Ito ang iyong balanse. Hayaan mong ang musika ang maging hangin sa ilalim ng iyong mga paa. Huminga siya ng malalim. Sinunod niya ang payo. Pinakiramdaman niya ang ritmo ng musika hindi mula sa orkestra, kundi mula sa himig na nakatago sa kanyang alaala. Unti-unti ang kanyang mga nanginginig na kalamnan ay nagsimulang kumalma. Ang kanyang mga paa ay nagsimulang gumalaw, hindi na pilit, kundi may sariling kusa. Naramdaman ni Adrian ang pagbabago. Hindi na natataranta ang babae. Hindi na ito nanginginig. Ang kanyang pagkamuhi ay napalitan ng pagkainis. Kailangan niyang sirain ang konsentrasyon nito. Sa gitna ng isang pag-ikot, bigla niyang binago ang kanyang galaw. Isang marahas at mabilis na pag-ikot ang kanyang ginawa, sabay hila sa braso ni Mia. Ito ay isang galaw na tiyak na sisira sa balanse ng kahit sinong mananayaw. Isang kolektibong ang kumawala sa mga panauhin. Nakita nila ang marahas na paggalaw. Nakita nila kung paano nanginig ang buong katawan ni Mia. At higit sa lahat, nakita nila ang kandila sa kanyang ulo. Ang apoy nito ay nagsayaw ng malikot. Kumislap ito, lumiit at halos mamatay. Ito na ang sandaling hinihintay nila, ang kabiguan, ang pagbagsak, ang katapusan ng laro. Ang ilan ay nagsimula nang nangumisi, naghahanda para sa kanilang huling halakhak. Ngunit hindi bumagsak si Mia. Sa halip na labanan ang hila ni Adrian, ginamit niya ang puwersa nito. Sa isang hindi inaasahang liksi at grasya na tila nagmula sa ibang mundo, umikot siya kasabay ng paghila. Ang kanyang palda ay umangat na parang isang bulaklak na namumukadkad. Ang kanyang mga paa ay dumausdos sa marmol na sahig nang walang mali, at nang huminto siya, ang kanyang postura ay perpekto. Ang apoy sa kandila sa kanyang ulo na muntik ng pumanaw ay muling tumindig, kalmado, matatag at hindi natitinag. Ang mga ngisi sa mukha ng mga bisita ay naglaho. Ang mga nakahandang halakhak ay biglang naputol at namatay sa kanilang mga lalamunan. Ang katahimikan na bumalot sa bulwagan ay hindi na katahimikan ng pag-aabang sa kahihiyan. Ito ay katahimikan ng lubos na pagkamangha. Idinilat ni Mia ang kanyang mga mata. At sa pagdilat na yon, isang bagay ang nagbago. Ang mga matang kanina'y puno ng takot at pag-aalinlangan ay napalitan ng isang apoy na matagal nang natutulog sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang tingin niya ay diretso, matatag at tumagos sa nanlilisik na mga mata ni Adrian. Hindi na ito ang tingin ng isang katulong-o. Ito ang tingin ng isang mananayaw. Ang orkestra na tila nahawa sa biglaang pagbabago ng ihip ng hangin ay nagsimulang tumugtog ng may mas malalim na damdamin. Ang himig ng pandanggo ay hindi na pilit. Ito'y naging isang panaghoy, isang kwento ng kalungkutan at katatagan. At si Mia ay nagsimulang sumayaw. Hindi na lang basta gumagalaw. Siya ay sumasayaw. Ang bawat hakbang niya ay may bigat at kahulugan. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay tumpak at puno ng sining. Ang kanyang katawan na kanina'y naninigas sa takot ay naging malambot at malaya na para bang tubig na umaagos sa saliw ng musika. Hindi na niya sinusundan si Adrian. Ang nangyayari ay kabaligtaran ng musika at ang sayaw mismo ang kanyang sinusundan, at si Adrian ay napipilitang sumunod sa kanya. Ang mga bulungan sa paligid ay nagbago ng tono. Ang dating pangungutya ay napalitan ng hindi makapaniwalang paghanga. Saan niya natutunan yan? Mahinang tanong ng isang ginang sa kanyang katabi. Imposible. Tingnan mo ang kanyang mga paa. Sagot naman ng isang matandang Ginoo. Walang mali, walang pag-aalinlangan. Ang bawat galaw ay perpekto. Mula sa kanyang kinalalagyan, sa itaas na palapag, si Doña Remedios ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga mata, na puno ng karunungan at karanasan, ay nakatutok lamang kay Mia. Ang kanyang labi ay bahagyang nakaawang na, para bang nakakita siya ng isang multo
mula sa nakaraan. Lalong uminit ang ulo ni Adrian. Ang dapat sana'y madali at mabilis na pagpapahiya ay nagiging isang palabas na hindi na siya ang bida. Ang atensyon ng lahat ay nasa babaeng katulong na dapat niyang nilalaro lang. Hindi niya ito matatanggap. Kailangan niyang bawiin ang kontrol. Sa isang bahagi ng sayaw kung saan sila'y maglalapit, hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Mia. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa balat nito. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo at sa gitna ng ingay ang kanyang pabulong na tanong ay parang isang ahas na tumuklaw. Sino ka ba talaga? Saan mo ninakaw ang mga galaw na yan nang gigigil niyang sabi? Ang bawat salita ay may bahid ng pagbabanta. Tumingin lamang si Mia sa kanyang mga mata. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Ngunit ang kanyang katahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang sagot. Pagkatapos sa isang galaw na puno ng kapangyarihan na hindi inaasahan ni Adrian, marahan niyang binawi ang kanyang braso mula sa pagkakahawak nito. At bilang sagot sa kanyang tanong, gumawa si Mia ng isang bagay na lalong nagpatulala sa lahat. Sa halip na isang simpleng pag-ikot, isinagawa niya ang espadilla, isang komplikado at mabilis na serye ng mga hakbang na nagtatapos sa isang biglaang paghinto na nangangailangan ng sukdulang balanse. Ang kanyang mga paa ay halos hindi na makita sa bilis na tila may sariling isip na sumasabay sa pinakamabilis na bahagi ng tugtog. At pagkatapos, sa kasagsagan ng kanyang pag-ikot, bigla niyang itinulak si Adrian. Hindi ito isang malakas na tulak na pisikal. Ito ay isang tulak na bahagi ng koreografiya, isang tulak na dapat ay sinasabayan ng kapareha. Ngunit si Adrian, na hindi handa at nawala na sa sariling bersyon ng sayaw ay nataranta. Nawala siya sa balanse, isang hakbang paatras, dalawang hakbang, muntik na siyang matumba. Kung hindi niya mabilis na nabawi ang kanyang postura, babagsak siya sa sahig sa harap ng daan-daang bisita. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang dakilang si Adrian Montero, ang may-ari ng gabi, ay halos mapahiya sa sarili niyang laro. Nang makabawi siya, ang kanyang mukha ay kulay pula, isang pinaghalong galit at matinding kahihiyan. Samantala, si Mia pagkatapos ng kanyang kahangahangang pag-ikot ay dahan-dahang lumuhod sa sahig, isang braso ay nakataas sa isang galaw ng pagpapakumbaba at sining. Ang kanyang katawan ay tila naging isang nabubuhay na eskultura. At ang tatlong kandila sa kanyang mga kamay at sa kanyang ulo ay nanatiling nakasindi. Ang kanilang mga apoy ay sumasayaw ng buong pagmamalaki at tagumpay sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Sa gitna ng katahimikang bumalot sa buong bulwagan, isang katahimikang mas matunog kaysa sa pinakamalakas na palakpak, isang tunog ang pumailan lang mula sa itaas na palapag. Isang dahan-dahan sinsero at nag-iisang palakpak. Ang lahat ay napatingala. Doon sa may balkonahe kung saan tanaw ang buong pagdiriwang nakatayo si Doña Remedios Montero. Ang kanyang mukha na karaniway kalmado at maharlika ay nababasa ngayon ng mga luhang hindi niya sinubukang itago. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanyang anak na halos mapahiya, kundi nakatutok lamang kay Mia na para bang nakakita siya ng isang himala. Ang nag-iisang palakpak na yon, ang tila gumising sa lahat, at sumunod ang isang alon ng mga palakpak, unay alanganin, pagkatapos ay lumakas, hanggang sa naging isang dumadagundong na pagkilala na yumanig sa pundasyon ng mansyon. Hindi na ito palakpak para sa isang katulong na nakagawa ng imposible. Ito ay palakpak para sa isang tunay na alagad ng sining. Tumayo si Mia mula sa kanyang pagkakaluhod. Ang musika ay umabot na sa huling bahagi nito, isang malungkot, ngunit matamis na melodiya ng pagtatapos. Sa kanyang isipan, ang bulwagan ay naglaho. Wala na si Adrian. Wala na ang mga mapanghusgang bisita. Ang tanging naroon ay siya at ang musika at ang isang pamilyar na anino na tila sumasayaw kasama niya.
ang anino ng kanyang ina. Ang bawat galaw niya ngayon ay hindi na para sa hamon. Ito ay isang pag-aalay. Ang bawat pag-ikot ay isang pagbabalik tanaw sa mga hapon na ginugol niya sa kanilang maliit na kubo, kung saan ang sahig na kawayan ang kanilang entablado at ang tunog ng lumang radyo ang kanilang orkestra. Ang bawat pag-indayog ng kanyang balakang ay isang paggunita sa tawa ng kanyang ina habang sila'y magkayakap pagkatapos ng isang nakakapagod na pagsasanay. Ang apoy Mia, tila naririnig niyang bulong sa hangin, ay parang kaluluwa. Ingatan mo ito. Huwag mong hayaang mamatay. Si Adrian, sa kabilang banda, ay tila isang estranghero na naligaw sa entablado. Ang kanyang mga galaw ay naging mekanikal, wala sa tiyempo, at puno ng pagkataranta. Ang kanyang pagiging arogante ay ganap ng naglaho, napalitan ng isang desperadong pagnanais na matapos na lamang ang sayaw. Ang bawat segundo na nananatili siya roon kasama ang babaeng ito ay isang dagdag na sampal sa kanyang napinsalang ego. Siya ay talunan at alam ng lahat. Nang tumunog ang huling nota ng gitara, natapos ang sayaw. Nakatayo si Mia sa gitna ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba dahil sa pagod. Pawis at luha ang magkahalong dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit ang kanyang postura ay tuwid at marangal. Ang tatlong kandila ay nanatiling maliwanag, tatlong munting bituin sa gitna ng kanyang madilim na gabi. Ang bulwagan ay sumabog sa pinakamalakas na palakpakan. May mga sumisigaw ng bravo. Ang iba ay nakatayo na ang kanilang mga muka ay puno ng paghanga at hindi makapaniwalang respeto. Ang hamon ay tapos na. Ang katulong ay nanalo. Ngunit bago pa man makapagsalita si Adrian, bago pa man may makalapit kay Mia, isang boses ang pumutol sa lahat ng ingay. Isang boses na mahinahon ngunit puno ng awtoridad at damdamin. Hindi maari. Si Doña Remedios ay mabilis na bumababa sa malaking hagdanan. Ang kanyang mamahaling bestida ay sumasayad sa bawat baitang. Hindi niya pinansin ang kanyang asawa o ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa babaeng nakatayo sa gitna. Huminto siya ilang hakbang mula kay Mia. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa, ang tindig ang paraan ng pagdadala sa sarili, ang lungkot sa kanyang mga mata na hindi kayang itago ng anumang ngiti. Ang mga galaw na yon, nanginginig na, sabi ni Doña Remedios habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang espadilla, ang paraan ng pag-ikot mo. Iisang tao lang ang nakita kong sumayaw ng ganyan. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Mia, isang tanong na matagal nang naghihintay ng kasagutan ang namutawi sa kanyang mga labi. Ikaw ang anak ni Teresa, hindi ba? Ang pangalang Teresa ay lumutang sa hangin na parang isang multo mula sa nakaraan. Para sa mga nakababatang bisita, ito'y isang pangalan lamang. Ngunit para sa mga mas nakatatanda sa mga kabilang, sa henerasyon ni na Don Ricardo at Doña Remedios, ang pangalang yon ay isang alamat. Si Teresa ang mananayaw na may angking galing na sinasabing minsan lang isilang sa isang henerasyon. Isang bituin na bigla na lang naglaho sa kasagsagan ng kanyang kinang. Isang nakabibinging bulungan ang kumalat sa buong bulwagan. Ang mga tanong ay tila mga bubuyog na naghahanap ng kasagutan. Teresa ang mananayaw. Paanong nangyari iyon? Ang lahat ng mata ay bumaling mula kay Doña Remedios patungo kay Mia na nakatayong tila isang estatwa. Ang mga kandila ay patuloy na nagliliwanag sa ibabaw ng kanyang nanginginig na mga kamay at ulo. Ang tanong ni Doña Remedios ay hindi isang akusasyon, kundi isang pagkilala, isang tanong na tumagos sa kanyang uniforme, sa kanyang pagiging katulong at diretsong kumausap sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan,
Sa gitna ng libu-libong mga matang nakatitig sa kanya, isang luha ang pumatak mula sa mata ni Mia. At pagkatapos, sa isang halos hindi marinig na bulong, ibinigay niya ang kanyang sagot. Opo, ang isang salitang yon ay sapat na. Ito ang kumpirmasyon. Ito ang sagot sa lahat ng tanong. Alam ko na sigaw ng isang matandang ginang mula sa gilid. Ang kanyang ina, si Teresa. Napanood ko siya sa cultural center noon. Ganyan-ganyan ang kanyang tindig. Sunod-sunod na ang mga bulong ng pag-alala at pagkamangha. Ang babaeng kanina lang ay kinukutya at pinagtatawanan ay biglang naging sentro ng isang halos nakalimutan ng alamat. Lumapit si Doña Remedios kay Mia. Marahan niyang hinawakan ang pisngi nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. Anak, bakit hindi mo sinabi? Bakit ka nagtatrabaho bilang ganito? Bago pa man makasagot si Mia, isang matinis na boses ang pumunit sa emosyonal na sandali. Kasama lahat yan sa palabas niya si Zoe na kanina patahimik sa isang sulok, ang mukha ay hindi maipinta, sa galit at inggit ay sumugod papalapit. Ang kanyang perpektong ayos na mukha ay nagkandang ngiwi-ngiwi sa puot. Huwag kayong maniwala sa kanya. Tita Remedios, sigaw niya ang daliri, ay nandidiring nakaturo kay Mia. Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng ito. Gumagawa lang siya ng kwento para makakuha ng simpatya at pera. Isa siyang mandaraya. Ang mga salita ni Zoe ay puno ng kamandag. Para sa kanya, mas madaling tanggapin na si Mia ay isang magaling na sinungaling kaysa tanggapin na ang katulong na hinamak niya ay may dugong bughaw sa larangan ng sining. Nagkakamali ka, Zoe, mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Doa Remedios, hindi inaalis ang tingin kay Mia. Ang ganitong talento ay hindi kayang dayain. Ito ay nasa dugo. Ito ay isang pamana. Pamana humalakhak si Zoe ng mapakla. Isa lang siyang hamak na katulong at iyan ang nararapat sa kanya. Sa sobrang galit, hindi na napigilan ni Zoe ang sarili. Mabilis siyang kumilos, ang kanyang mga kamay ay nakaumang na para sa bunutan o saktan si Mia. Ang kanyang intensyon ay malinaw, sirain ang imahe ng kahinahunan at dignidad na biglang bumalot sa dating katulong. Gusto niyang ibalik si Mia sa putik kung saan siya nararapat. Isang kolektibong hiyawan ng gulat ang narinig mula sa mga bisita habang sumusugod si Zoe. Ngunit ang kanyang kamay ay hindi umabot sa buhok ni Mia. Isang braso ang humarang sa kanya, si Adrian. Humakbang siya sa pagitan ng dalawang babae, itinulak palayo si Zoe. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanyang nobya. Ang mga ito ay nakatitig kay Mia at sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang mukha ay hindi dinababakasan ng pagmamataas o panguuyam. Ang nakikita rito ay isang bagay na mas malalim at mas komplikado, pagkalito, hindi makapaniwala, at isang maliit na bahid ng pagsisisi. Tama na, Zoe, utos niya, ang boses ay mababa at garalgal. Pero Adrian, hindi mo ba nakikita? Niloloko niya tayong lahat, pagpupumilit ni Zoe. Bago pa man makasagot si Adrian, si Doña Remedios na ang bumasag sa tensyon. Inalis niya ang kanyang kamay mula sa pisngi ni Mia at humarap sa nagwawalang si Zoe. Ang kanyang boses na kanina'y puno ng emosyon ay naging kasing lamig ng yelo. Ang tanging nakikita kong panloloko dito, Hiha, ay ang pag-uugali mo, mariin niyang sabi. Nakita ko kung paano mo siya binasa kanina. Ang pagiging disente at pagkakaroon ng mabuting puso ay hindi nabibili ng pera o ng apelyido. Humarap siya sa lahat ng kanyang mga bisita. Si Teresa, pagpapatuloy niya ang boses ay muling lumakas, ay hindi lang isang mananayaw. Isa siyang tunay na alagad ng sining na tinalikuran ang karangyaan para sa kanyang minamahal. At ang kanyang anak, lumingon siyang muli kay Mia, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ay nagpatunay ngayong gabi na ang tunay na kadakilaan ay hindi namamatay. Nagtatago lang ito, naghihintay ng tamang pagkakataon para muling sumiklab.
Ang telon ay ganap ng naitaas. Ang katotohanan ay nasa liwanag na. Si Mia ay hindi na lamang isang katulong na nanalo sa isang hamon. Siya na ngayon ang nawawalang anak ng isang alamat at ang kanyang kwento ay ngayon pa lamang nagsisimula. Ang pagbubunyag ni Doña Remedios ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng bawat bisita, lalo na kay Adrian. Ang babaeng ginawa niyang sentro ng katatawanan ay hindi pala isang ordinaryong tao. Siya ay isang pamana, isang buhay, na alaala ng isang alamat. Bigla ang kanyang laro ay hindi na nakakatuwa. Ito ay naging isang kabastusan sa sining at sa isang pangalang iginagalang ng marami. Mabilis na umikot ang utak ni Adrian. Nakita niya ang pagbabago sa mga tingin ng mga tao. Mula sa paghanga sa kanya, ito'y naging paghutya. Narinig niya ang mga bulungan na ngayon ay hindi na pumupuri sa kanyang kapangyarihan, kundi humuhusga sa kanyang kalupitan. Ang gabi na dapat ay magpapatunay ng kanyang pangingibabaw ay nagiging gabi ng kanyang pinakamalaking kahihiyan. Kailangan niyang kumilos, kailangan niyang bawi ng sitwasyon. Sa isang galaw na tila hinugot mula sa isang pelikula, maingat niyang inayos ang kanyang tuksido, huminga ng malalim at humakbang papalapit kay Mia. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng galit ay biglang napalitan ng isang maskara ng malalim na pagsisisi at paghanga. Mia, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay at puno ng sinseridad na pilit niyang hinuhugot mula sa kung saan. Patawarin mo ako. Huminto ang mga bulungan. Ang lahat ay napatingin sa kanya nag-aabang sa susunod na mangyayari sa dramang ito. Hindi ko alam, pagpapatuloy niya tinititigan si Mia na para bang ngayon lang niya ito tunay na nakita. Hindi ko alam ang iyong pinagmulan. Ang nakita ko lang ay isang babaeng may pambihirang talento na nakatago sa likod ng isang simpleng uniforme. Siguro ito ang paraan ng tadhana para ipakilala ka sa amin, para ipakilala ka sa akin. Ang mga salitang tadhana at pagsisisi ay lumabas sa kanyang bibig ng buong husay na para bang matagal na niya itong pinraktis. Sinusubukan niyang ipinta ang sarili hindi bilang kontrabida, kundi bilang isang instrumento ng kapalaran, isang taong naging masama, para lamang lumabas ang isang mas malaking kabutihan. Ngunit si Mia ay hindi na ang babaeng nanginginig sa takot kanina. Ang sayaw ay hindi lang nagpakita ng kanyang talento, ginising din nito ang kanyang lakas. Tinitigan niya si Adrian, ang kanyang mga mata ay kalmado ngunit matalas. Wala siyang nakitang pagsisisi sa mga mata nito. Ang nakita niya ay takot-takot, na mapahiya takot, na mawalan ng respeto, takot ng isang batang inagawa ng laruan. Paumanhin, mahinang ulit ni Mia sa salita na para bang ito'y isang wikang banyaga sa kanyang pandinig. Ang paumanhin, Ginoong Montero, ay hindi isang magic word na binibigkas para burahin ang sakit na iyong idinulot. Ito ay dapat maramdaman. Ito ay dapat manggaling sa puso. Tumingin siya sa paligid sa mga matang nakamasid sa kanila. Ang ginagawa ninyo ngayon ay hindi paghingi ng tawad. Ito ay pagliligtas sa inyong sarili. Ang katapatan sa kanyang mga salita ay parang isang punyal na sumaksak sa pekeng pagpapakumbaba ni Adrian. Isang mahinang oo nga ang narinig mula sa mga manonood. Ang simpatya ay ganap ng na kay Mia. Hindi pa rin sumusuko si Adrian. Nagkakamali ka, sabi niya, halos magmakaawa. Handa akong gawin ang lahat para mapatunayan na nagsisisi ako. Sabihin mo lang. Ang kasunduan, ang pera para sa operasyon, ibibigay ko sa'yo. Doble pa, kung gusto mo. At doon nakita ni Mia ang tunay na kulay ni Adrian. Sa mundo niya lahat ay nabibili ng pera. Ang dignidad, ang kapatawaran, ang respeto. Akala niya ang lahat ay may presyo. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mia. Ang sayaw ko ngayong gabi ay hindi para sa pera,
mariin niyang sabi. At ang kapatawaran ko ay hindi rin nabibili. Sa mga salitang iyon, tila isang pader ang biglang itinayo ni Mia sa pagitan nila, isang pader na gawa sa dignidad at pagpapahalaga sa sarili na hindi kayang tibagin ng anumang halaga ng pera o ng mga hungkag na salita. Ngunit bago pa man makasagot si Adrian, isang malakas at makapangyarihang boses ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Tama na ang komedyang ito. Si Don Ricardo Montero na kanina pa tahimik na nanonood sa isang sulok ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato ay humakbang pasulong. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, hindi para kay Mia, kundi para sa kanyang asawa. Remedios, sigaw niya, ang kanyang tingin ay tumama sa kanyang asawa. Ano na namang kaguluhan itong ginawa mo? Pinahiya mo ang ating pamilya. Kinakampihan mo ang isang katulong laban sa sarili nating anak. Itigil mo na itong kabaliwan na ito bago pa tuluyang masira ang pangalan ng mga Montero. Ang atake ay biglaang nag-iba. Ang entablado ay hindi na lamang tungkol kay Mia at Adrian. Ito na ngayon ay isang labanan sa loob mismo ng pamilyang pinakamakapangyarihan sa silid na yon. Ang akusasyon ni Don Ricardo ay bumagsak na parang isang bomba sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang galit ay hindi nakadirekta sa kahihiyan ng kanyang anak, kundi sa kanyang asawa na naglakas loob na magbunyag ng katotohanan. Para sa kanya, ang pinakamalaking kasalanan ay hindi ang kalupitan, kundi ang paglalabas ng maruming damit sa harap ng publiko. Ngunit si Doña Remedios na sa loob ng 50 taon ay madalas na yumuyuko sa kagustuhan ng kanyang asawa ay hindi natinag. Sa gabing iyon, tila isang bagong lakas ang kanyang natagpuan. Hinarap niya si Don Ricardo, ang kanyang mga mata, bagamat basa pa sa luha, ay puno ng determinasyon. Ang kahihiyan, Ricardo, mahinahon, ngunit matatag niyang sagot ay hindi nagmula sa batang ito. Nagmula ito sa paraan ng pagpapalaki natin sa ating anak. Tinuruan natin siyang makuha ang lahat ng gusto niya, ngunit hindi natin siya tinuruang rumespeto. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Walang sino man ang nangahas na magsalita laban kay Don Ricardo. Ngunit ginawa ito ng kanyang asawa sa harap ng lahat. Ang pamilya ni Teresa ay may malaking utang sa batang ito. Pagpapatuloy ni Doña Remedios ang kanyang tingin ay bumalik kay Mia na may halong pag-aalaga. Isang talentong ipinagkait, isang buhay na pinabayaan. Kung hindi nila kayang bayaran ang utang na loob na yon, ako tumingin siyang muli. Sa kanyang asawa, ako ang magbabayad. Ang mga salitang yon ay isang deklarasyon ng giyera sa loob ng pamilya Montero. Ang pagdiriwang ay biglang natapos. Ang mga bisita na nakaramdam ng bigat ng tensyon ay isa-isang nagpaalam, ang kanilang mga bulungan ay mas malakas pa kaysa sa musika kanina. Sa loob ng ilang minuto, ang dating masayang bulwagan ay halos wala ng laman, maliban sa mga pangunahing tauhan ng drama at sa mga katulong na tahimik na nagliligpit sa mga sulok. Nang halos wala ng tao, nilapitan ni Doña Remedios si Mia. Hinawakan niya ang mga kamay nito na malamig pa rin at bahagyang nanginginig. Patawarin mo kami, Hija, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Si Teresa ay kaibigan ko, isa sa mga pinakamatalik kong kaibigan. Nang talikuran niya ang kanyang pamilya, para sa pag-ibig, marami sa amin ang tumalikod din sa kanya. Akala namin yun ang tama. Isa iyon sa mga pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Ikinuwento niya ang kanilang pagkakaibigan, ang mga pangarap ni Teresa, at ang lungkot na kanyang naramdaman nang mabalitaan niyang pumanaw ito sa kahirapan. Ang operasyon ng kapatid mo, sabi niya, hinihigpitan ng hawak sa kamay ni Mia, ako na ang bahala sa lahat. At higit pa riyan, tutulungan kitang makabalik sa pag-aral ng sayaw. Ipagpatuloy mo ang naiwan ng iyong ina. Ang alok ay isang katuparan ng lahat ng pangarap ni Mia. Isang kinabukasan para sa kanya at para kay Leo. Ngunit habang nakatingin siya sa mabait na mukha ni Doña Remedios, isang tinig sa kanyang kalooban
ang nagsalita. Ang tinig ng kanyang ina. Huwag kang tumanggap ng anumang bagay na may kasamang pagkakautang, anak. Ang tunay na kalayaan ay nasa sarili mong mga paa. Bago pa man siya makasagot, isang anino ang muling lumapit sa kanila. Si Adrian. Ang kanyang mukha ay gusot, ang kanyang pagkalalaki ay durog, ngunit hindi pa rin siya sumusuko. Mia, sabi niya, ang kanyang boses ay desperado na. Manatili ka. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Pagsisisihan ko ito habang buhay. Hayaan mo akong bumawi sa'yo. Hayaan mo akong makilala ka. Sa sandaling iyon, nakita ni Mia ang hinaharap na inaalok sa kanya isang buhay ng karangyaan. Marahil ngunit sa ilalim ng anino ng isang lalaking hindi niya kailanman mapagkakatiwalaan. Isang buhay bilang isang tropeo na napanalunan, hindi bilang isang taong iginagalang. Katahimikan, dahan-dahan binitiwan ni Mia ang kamay ni Doña Remedios at lumapit sa isang mesang may mga inumin. Kumuha siya ng isang baso at sinalinan ito ng malamig na tubig mula sa pitzel. Ang kanyang bawat galaw ay kalmado at may layunin. Naglakad siya pabalik kay Adrian na nag-aabang, ang kanyang mga mata ay puno ng isang desperadong pag-asa. Huminto si Mia sa harap niya. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata at sa huling pagkakataon nakita niya ang lahat ng kanyang ginawa. Ang pangungutya, ang pagpapahiya, ang kalupitan. At pagkatapos, itinaas niya ang baso. Hindi nag-atubili. Walang babala. Sa isang mabilis at matatag na galaw, ibinuhos niya ang buong laman ng baso sa mukha ni Adrian Montero. Splash! Ang tunog ng tubig na tumama sa kanyang mukha ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Ang malamig na tubig ay dumaloy mula sa kanyang buhok, sa kanyang pisngi tumulo, mula sa kanyang panga at binasa ang kwelyo ng kanyang mamahaling tuksedo. Si Adrian ay natigilan, hindi makagalaw, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Si Don Ricardo ay napasinghap sa pagkabigla, habang isang maliit na ngiti naman ang sumilay sa labi ni Doña Remedios. Nakatitig pa rin si Mia kay Adrian. Ang kanyang kamay ay nasa ere pa rin, hawak ang basong wala ng laman. Iyan, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na parang yelo, ay para magising ka sa katotohanan. Ibinaba niya ang baso sa isang malapit na mesa at muling hinarap ang nabiglang si Doña Remedios. Yumuko siya ng may buong paggalang. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, Ginang Montero, sabi niya, nang may taos-pusong pasasalamat. Ngunit hindi ko po matatanggap ang lahat ng inyong alok. Pero bakit hidya, nag-aalalang tanong ni Doña Remedios. Tatanggapin ko po ang tulong para sa operasyon ni Leo. Sagot ni Mia, ang kanyang boses ay naging matatag. Ituturing ko po itong isang utang na babayaran ko sa inyo balang araw sa kahit anong paraan. Ngunit ang aking kinabukasan, tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay, ang mga kamay na sumayaw at nagtagumpay. Ang kinabukasan ko po ay ako na ang gagawa. Sasayaw po ako sa sarili kong mga paa, hindi sa ilalim ng pangalan o anino ng kahit sino. Sa mga salitang yon, tumalikod si Mia. Hindi na niya tiningnan pa si Adrian na nakatayo pa ring bahasa at talunan. Hindi na niya hinintay ang sagot ng mag-asawang Montero. Dala ang dignidad na kanyang ipinaglaban at nabawi, naglakad siya palabas ng marangyang bulwagan. Ang bawat hakbang niya palayo ay isang hakbang patungo sa kanyang sariling kalayaan. Ang sayaw ay tapos na, ngunit ang tunay na sayaw ng kanyang buhay ay ngayon pa lamang magsisimula. Makalipas ang 3 buwan, ang nakasisilaw na ilaw ng mga aranya ay napalitan ng sinag ng araw na pumapasok sa mga siwang ng bintanang gawa sa caps. Ang malawak na sahig na marmol ay napalitan ng sahig na kahoy, medyo luma na, ngunit makintab at inalagaan. At ang himig ng isang buong orkestra ay napalitan ng tunog ng isang lumang gitara na tinutugtog ng may puso ng isang matandang lalaki sa isang sulok. Sa gitna ng maliit na dance studio na ito, na dating isang inabandonang bodega sa kanilang komunidad,
nakatayo si Mia. Hindi na siya nakasuot ng uniforme, kundi ng isang simpleng bestida at malong na itinali sa kanyang baywang. Ang kanyang buhok ay nakapusod at sa kanyang mukha ay may isang nangiting hindi napilit o nakatago. Sa harap niya ay isang grupo ng mga batang babae na may edad 5 hanggang 10 ang kanilang mga mata ay kumikinang sa tuwa at paghanga habang ginagaya ang bawat galaw niya. Ganyan nga malumanay na sabi ni Mia. Ang balikat relax lang. Ang mga kamay parang mga ibon na lumilipad. At ang puso, dapat masaya. Sa isang sulok na kaupo sa isang silyang degulong ay si Leo. Mas may kulay na ang kanyang mga pisngi at hindi na siya mukhang nanghihina. Sa kanyang leeg ay may isang maliit na peklat, isang paalala ng matagumpay na operasyon na nagligtas sa kanyang buhay. Pumapalakpak siya sa saliw ng musika. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki para sa kanyang ate. Ang gabing iyon, sa mansyon ng mga Montero, ay tila isang panaginip na lang. Tinupad ni Doña Remedios ang kanyang pangako at binayaran ang lahat ng gastusin sa ospital ni Leo. Ngunit gaya ng sinabi ni Mia, itinuring niya itong isang utang. Hindi siya bumalik sa mansyon. Sa halip sa tulong ng ilang kaibigan nilinis at inayos niya ang lumang bodega at ginawa itong isang libreng paaralan ng sayaw para sa mga bata sa kanilang lugar. Ito ang kanyang paraan ng pagbabayad, ang pagbabahagi ng pamana ng kanyang ina, hindi sa mga mayayaman, sa mga mararangyang bulwagan, kundi sa mga batang katulad niya noon na puno ng pangarap ngunit kulang sa pagkakataon. May mga usap-usapan na kumalat. Nabalitaan niyang naghiwalay na di umano sina Adrian at Zoe dahil ang insidente ay nagdulot ng malaking iskandalo na nakaapekto sa planong pagsasanib ng kanilang mga kumpanya. Narinig din niya na si Adrian ay pansamantalang ipinadala ng kanyang ama sa ibang bansa para mag-aral, isang paraan para ilayo ito sa kahihiyan. Ngunit ang mga balitang iyon ay hindi na mahalaga kay Mia. Ang mundo ng mga Montero ay isang kabanata na isinara na niya. Isang hapon, habang nag-aayos siya sa studio, pagkatapos ng klase, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing ito kay Doña Remedios. Sa loob ng sobre ay isang luma at medyo kupas na litrato. 2 babae magkayakap at masayang nakangiti sa kamera. Ang isa ay isang batang Remedios at ang isa naman ay ang kanyang ina, si Teresa. Sa likod ng litrato ay may nakasulat, "Nakikita ko siya sa'yo." At alam kong labis kanyang ipinagmamalaki. Kasama ng sulat ay isang tseke na may malaking halaga. Ngunit sa ilalim nito ay may isa pang mensahe. Huwag mo itong ituring na bayad sa kahihiyan. Ituring mo itong puhunan para sa mga pangarap ng mas marami pang batang katulad mo. Alam kong ito ang gugustuhin ni Teresa. Napangiti si Mia habang hawak ang litrato. Sa wakas naramdaman niya ang kapayapaan. Sa huling eksena si Mia ay nagtuturo sa kanyang mga estudyante ng mga unang hakbang ng pandanggo sa ilaw. Kumuha siya ng isang kandilang de baterya para ligtas at maingat itong ipinatong sa ulo ng isang maliit. Ang sinag ng hapon ay ginintuan dumadaloy sa mga siwang ng bintanang kapis at naglalatag ng mga parihabang liwanag sa sahig na kahoy. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng pinaghalong pawis, lumang kahoy at ang hindi maipaliwanag na amoy ng mga pangarap na nagsisimulang mabuo. Sa gitna ng lahat ng ito, ang maririnig lamang ay ang malambing na tunog ng isang gitara at ang mga maliliit na yabag ng mga batang nagsasayaw. Para kay Mia, ito ang kahulugan ng kapayapaan. Ang kanyang maliit na dance studio, ang sinag ng sining, ay naging isang kanlungan para sa mga bata sa kanilang komunidad. Ang mga pader nito ay puno ng mga drawing ng mga bata, mga larawan ng mga mananayaw na lumilipad, mga bituin at mga bulaklak. Bawat sulok ng silid ay saksi sa mga tawanan, sa mga pagkadapa at sa mga maliliit na tagumpay. Kamakailan lang isang lokal na pahayagan
ang nagsulat tungkol sa kanyang munting paaralan. Dahil dito, kinilala ng lokal na pamahalaan ang kanyang proyekto at nag-alok ng maliit na suporta. Ito ay isang malaking bagay para sa kanya. Ate, tingnan mo. Napalingon si Mia sa pinanggalingan ng boses. Si Leo na ngayon ay hindi na nakaupo sa kanyang wheelchair. Dahan-dahan siyang naglalakad, medyo may kaunting alalay pa sa pader, ngunit bawat hakbang ay isang milagro. Ngumiti siya nang malapad ang kanyang mga mata, ay nagniningning. Ang galing-galing mo na bunso, sabi ni Mia. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa tuwa. Niyakap niya ang kanyang kapatid. At sa sandaling iyon naramdaman niya na ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay may katuturan. Ang kanyang tagumpay ay kumpleto na. O iyon ang kanyang akala. Kinagabihan, habang nag-iisa na lamang siya at nagliligpit sa studio, isang sulat ang idinulas sa ilalim ng pinto. Ito ay nasa isang mamahaling sobre kulay krema at may nakaukit na gintong selyo na hindi niya pamilyar. Sa pagbukas niya nito, isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang sulat ay mula sa isang organisasyong tinatawag na Montero Cultural Development Foundation. Nakasaad dito na ang kanyang sinag ng sining ay napili bilang isang potensyal na benepisyaryo para sa isang malakihang grant na naglalayong suportahan ang mga sining sa mga komunidad. Inaanyayahan siya sa isang formal na pagpupulong sa susunod na linggo sa isang kilalang hotel sa Makati. Montero. Ang pangalan pa lang ay sapat na para pabalikin ang lahat ng masasakit na alaala. Bakit ngayon pa? Bakit sa ganitong paraan? Hindi pa man natatapos ang kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-atubili siyang sagutin ito, ngunit sa huli ay pinindot din niya. Hello, Mia Hija, si Remedios ito. Ang boses ni Doña Remedios ay tila mas matanda at may bahid ng pag-aalala na hindi narinig ni Mia noon. Ginang Remedios, napatawag po kayo. Magalang na sagot ni Mia. Hija, kailangan mong malaman, diretsong sabi ng matanda. Nakabalik na si Adrian mula sa Amerika at para patunayan na nagbago na siya sa kanyang ama, itinatag niya ang foundation na yan. Siya ang namumuno dito. Naramdaman ni Mia ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang multo ng nakaraan ay hindi na pala isang anino lamang. Ito ay nagbalik may pangalan at may isang formal na imbitasyon. Hindi ko alam kung ano ang kanyang binabalak. Pagpapatuloy ni Doña Remedios ang kanyang boses ay halos pabulong na. Ngunit kilala ko ang aking anak. Hindi siya kumikilos ng walang kapalit. Hidya pakiusap. Mag-ingat ka. Pagkatapos ng tawag, natulala si Mia. Hawak ang sulat sa isang kamay at ang telepono sa kabila. Ang kapayapaan na kanyang naramdaman kanina ay biglang naglaho na palitan ng isang madilim na pangamba. Pinilit niyang iwaksi ito sa kanyang isipan. Isinara na niya ang studio at naglakad pa uwi sa ilalim ng mga ilaw ng poste. Habang papalapit siya sa kanilang maliit na bahay, isang sasakyan ang biglang huminto sa kanyang tabi. Ang makina nito ay halos walang tunog, ngunit ang presensya nito sa kanilang makipot na kalye ay nakakabingi. Isang itim, makintab at napakamahal na sasakyan. Isang sasakyang pamilyar sa kanya. Bumukas ang pinto sa likuran at mula sa dilim, isang figura ang lumabas. Nakasuot ito ng isang perpektong plantsadong business suit. Ang buhok ay maayos na nakagupit at ang mukha ay mas seryoso at tila mas matanda. Wala na ang aroganteng nangisi. Napalitan ito ng isang kalmado at kalkuladong nangiti na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Mia, sabi ni Adrian Montero, ang kanyang boses ay mababa at kontrolado. Magandang gabi. Kailangan nating mag-usap. Ang presensya ni Adrian sa kanilang maliit at tahimik na kalye ay tila isang pagkakamali sa realidad. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nakatapak sa sementong may mga lamat at ang kanyang amoy ng pabango ay humalo sa amoy ng nilutong hapunan
mula sa mga kalapit na bahay. Naramdaman ni Mia ang titig ng kanilang mga kapitbahay mula sa kanilang mga bintana. Nagtataka kung sino ang importanteng bisita na dumating para sa simpleng guro ng sayaw. Wala tayong kailangang pag-usapan, mariin ngunit mahinang sagot ni Mia habang mahigpit na niyayakap ang kanyang sarili. Hindi niya gustong gumawa ng eksena. Pakiusap, sabi ni Adrian, at sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ni Mia ang isang bagay na kakaiba sa kanyang boses, isang pahiwatig ng pagpapakumbaba, kahit na alam niyang ito'y peke. 5 minuto lang, hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinakikinggan. Sa huli, dahil ayaw niyang maging sentro ng tsismis sa buong kapitbahayan, pumayag siyang sumakay sa sasakyan. Ang loob nito ay amoy katad at malamig. Dahil sa aircon, isang mundong napakalayo sa maalinsangang hangin sa labas. Nang makaupo sila, walang nagsalita sa unang ilang segundo. Pagkatapos nagsimula si Adrian. Alam kong hindi mo ako paniniwalaan. Panimula niya, ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Mia, kundi sa madilim na kalsada sa labas. Pero ang mga nangyari noong gabing iyon, binago ako. Huminga siya ng malalim na parabang isang aktor na naghahanda para sa isang mahalagang linya. Ipinadala ako ng aking ama sa Amerika, hindi bilang parusa, kundi para mag-isip. At doon na-realize ko ang lahat. Ang kayamanan namin ng kapangyarihan. Wala itong kwenta kung ginagamit lang para sa sarili. Ikaw, lumingon siya, at tinitigan si Mia, ikaw ang nagturo sa akin na niyan. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, ang kanyang mga salita ay pinili at pinakinis. Ikinuwento niya kung paano siya naging inspirasyon para gamitin ang yaman ng kanilang pamilya sa makabuluhang paraan. At iyon daw ang dahilan kung bakit niya itinatag ang Montero Cultural Development Foundation. Ito na ang misyon ko ngayon, Mia, sabi niya nang may bagong sigla. Ang tulungan ang mga taong katulad mo, mga alagad ng sining na may pambihirang talento, ngunit walang suporta. Pagkatapos, inilatag niya ang kanyang plano, ang kanyang bitag. Nabasa ko ang tungkol sa sinag ng sining, sabi niya, at sa unang pagkakataon, binanggit niya ang pangalan ng studio ni Mia na tila ito'y isang bagay na mahalaga. Isang napakagandang proyekto, ngunit kulang. Ang mga bata ay nararapat sa higit pa sa isang lumang bodega. Inilabas niya ang isang makintab na folder at ipinakita kay Mia ang mga nilalaman nito. Mga architectural plan, mga blueprint, mga larawan na gawa sa computer. Ito ang plano ko. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Isang state-of-the-art cultural center. Itatayo natin mismo sa inyong komunidad. Magkakaroon ito ng malaking dance studio na may modernong sahig at salamin, isang music room na puno ng mga instrumento, isang maliit na aklatan. At mag-aalok tayo ng mga scholarship para sa mga pinakamagagaling na bata para makapag-aral sila sa pinakamahuhusay na paaralan ng sining sa Maynila. Natigilan si Mia. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga larawan. Ito ang pangarap. Ang pangarap na hindi man lang niya nangahas na isipin para sa kanyang mga estudyante. Ito ay isang perpektong mundo na inilalatag sa kanyang harapan. At gusto ko pagpapatuloy ni Adrian na ikaw ang mamuno dito. Ikaw ang magiging artistic director. Ikaw ang masusunod sa lahat ng programang sining. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin ang alok. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Mia, ang kanyang ekspresyon ay seryoso at mapanghikayat. Huwag mo itong gawin para sa akin. Huwag mo ring gawin para sa'yo. Gawin mo ito para sa mga bata, para sa kinabukasan nila. Ang mga salitang yon ay isang perpektong patibong. Inatake ni Adrian hindi ang kahinaan ni Mia, kundi ang kanyang pinakamalaking kalakasan, ang kanyang pagmamahal sa komunidad at sa kanyang mga estudyante. Sa mga sumunod na araw, ang alok ni Adrian ay naging isang malaking balita.
Sinadya niyang ipaalam ito sa mga lokal na opisyal at sa mga magulang ng mga estudyante ni Mia. Bigla si Mia ay nasa gitna ng isang malaking pressure. Ang mga magulang ay lumalapit sa kanya, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa, nagmamakaawa na tanggapin niya ang alok para sa kanilang mga anak. Ang kapitan ng barangay ay kinakausap siya, sinasabing ito ay isang malaking oportunidad para sa kanilang lugar. Naramdaman ni Mia na tila ang mga pader ay papalapit sa kanya. Paano niya tatanggihan ang isang pangarap na inaalok para sa lahat? Kung tatanggi siya, lalabas siyang sakim makasarili, isang taong ipinagkait ang magandang kinabukasan ng maraming bata dahil lamang sa personal na galit. Ang kanyang kapayapaan ay ganap ng nawasak. Gabi-gabi, hindi siya makatulog, ginugulo ng isang tanong. Hanggang saan dapat manindigan ng isang tao sa kanyang prinsipyo kung ang kapalit nito ay ang pangarap ng mga taong mahalaga sa kanya? Nang malaman niyang magdaraos si Adrian ng isang malaking press conference para formal na i-anunsyo ang proyekto, alam na ni Mia na naipasok na siya sa isang sulok. At sa press conference na yon, inanunsyo ni Adrian sa lahat ng media. At para formal na simula ng partnership na ito, inaanyayahan ko sa entablado ang magiging puso ng proyektong ito, ang ating artistic director, si Miss Mia Reyes, para sama-sama naming lagdaan ang kasunduan. Ang lahat ng kamera, lahat ng ilaw, lahat ng mga mata ay bumaling sa kanya. Si Adrian ay nakangiti sa entablado, inilahad ang kanyang kamay nag-aabang. Ang buong komunidad ay pumapalakpak, naghihintay. Nasa kanya na ang huling desisyon sa harap ng lahat. Walang nang atrasan. Ang palakpakan ay dumadagundong sa loob ng bulwagan ng hotel. Ang bawat palakpak ay tila isang malakas na tibok ng puso na nag-uudyok kay Mia na tumayo. Ang mga ilaw mula sa mga kamera ay nakakasilaw at ang mga mukha ng kanyang mga kababayan sa audience, mga magulang, mga lokal na opisyal at ang kanyang mga munting estudyante ay puno ng hindi maipaliwanag na pag-asa. Ito na ang sandali ng tagumpay ni Adrian. Sa wakas na isara na niya ang kanyang bitag. Kung tatanggi si Mia, siya ang magmumukhang kontrabida. Kung tatanggapin niya, si Mia ay magiging isang magandang palamuti sa kanyang proyekto, isang simbolo ng kanyang kapatawaran at kapangyarihan, isang tagumpay na binili, hindi na panalunan. Sa anumang paraan, panalo si Adrian. Dahan-dahang tumayo si Mia. Ang bawat hakbang niya patungo sa entablado ay tila isang milya ang haba. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngunit ang kanyang mga paa ay matatag. Nang umakyat siya sa entablado, sinalubong siya ni Adrian ng isang ngiting puno ng kumpiyansa. Inilahad nito ang isang mamahaling pluma. Mia, bulong niya sapat lang para marinig nilang dalawa. Ginawa mo ang tamang desisyon, ngunit hindi kinuha ni Mia ang pluma. Sa halip, lumapit siya sa mikropono na nasa gitna ng entablado. Isang senyas ng katahimikan ang kanyang ginawa sa audience at sa isang iglap ang lahat ay naghihintay sa kanyang sasabihin. Tumingin muna siya sa mga bata sa unang hilera at isang maliit malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pagkatapos, tumingin siya sa mga kamera at sa huli kay Adrian. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula niya ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Nais ko pong magpasalamat sa Montero Foundation at lalo na kay Ginoong Adrian Montero para sa napakagandang alok na ito. Tumango si Adrian, ang kanyang ngiti ay lalong lumapad. Ito na ang inaasahan niya. Ang isang cultural center, pagpapatuloy ni Mia ay isang pangarap. Isang pangarap para sa ating mga anak, para sa ating komunidad, isang pangarap na matagal na naming inaasam. Huminga siya nang malalim, hinahanda ang sarili para sa susunod niyang sasabihin. Natutunan ko po mula sa aking ina na ang sining ay hindi lamang tungkol sa magagandang galaw o perpektong nota.
Ang sining sa kaibuturan nito ay tungkol sa katotohanan, tungkol sa pagiging tapat. Ang isang regalo gaano man ito kaganda o kamahal ay nawawalan ng halaga kung ito ay nagmumula sa isang pusong hindi tapat. Ang nangiti sa mukha ni Adrian ay unti-unting naglaho. Naramdaman niya ang pagbabago sa tono ni Mia. Ang audience ay nanatiling tahimik na guguluhan. Tumingin si Mia ng diretso sa mga mata ni Adrian. Ang kanyang tingin ay matalas at hindi natitinag. At hindi ko po kayang tanggapin ang isang regalong itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan at para lamang pagandahin ang isang nasirang pangalan. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa audience. Ang mga reporter ay nagsimulang magbulungan ng kanilang mga kamera ay mas lalong itinuon kay Mia. Hindi ito tungkol sa mga bata. Sabi ni Mia, ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas puno ng damdamin. Ito ay tungkol sa inyo, Ginoong Montero. Ito ay isang paraan para burahin ang inyong kahihiyan. Isang paraan para bilhin ang kapatawaran na hindi ninyo kayang hingin ng tapat. Isang paraan para gawing tropeo ang aking sining. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang luma at medyo lukot na tseke, ang unang tseke na ipinadala sa kanya ni Doña Remedios na hindi niya kailanman ginastos. Ang pamilya Montero, sa pamamagitan ni Ginang Remedios, ay tumulong na sa amin noong panahong wala kaming malapitan. Sabi niya, itinaas ang tseke para makita ng lahat. Ang utang na loob na yon ay habang buhay kong tatanawin. Ngunit ang proyektong ito, marahan niyang inilapag ang tseke sa ibabaw ng kontratang nakahanda sa mesa. Ito ay hindi tulong. Ito ay isang hawlang gawa sa ginto. Humarap siyang muli sa kanyang komunidad, sa mga magulang, sa mga bata. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo at puno ng katapatan. Ang pangarap natin ay hindi nabibili, deklara niya. Hindi natin kailangan ng isang marangyang palasyo para patunayan ang ating halaga. Ang sining ay nasa ating mga puso. Ang ating kultura ay nasa ating mga ugat. Itatayo natin ang ating mga pangarap gamit ang ating sariling mga kamay, sa ating sariling paraan, gaano man ito kaliit o kasimple. Dahil ang sining na totoo ay mas mahalaga kaysa sa anumang gusaling gawa sa pera at pagkukunwari. Pagkatapos ng kanyang mga salita, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Si Adrian ay nakatayo na, parang isang estatwang. Nabasag ang kanyang mukha, ay namumutla ang kanyang bibig, ay bahagyang nakaawang sa hindi makapaniwala. Pagkatapos, isang palakpak ang narinig mula sa isang magulang, sinundan ng isa pa at isa pa. Hanggang sa ang buong bulwagan, maliban sa mga kasosyo ni Adrian, ay nagtayuan at nagbigay ng isang dumadagundong na palakpakan. Isang palakpak na hindi lang para sa kanyang katapangan, kundi para sa katotohanang kanyang sinabi. Ang bitag ni Adrian ay hindi lang nabigo. Ito ay gumuho. At sa ilalim ng mga guho nito, siya ay muling napahiya, mas malala, mas publiko, at mas masakit kaysa dati. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang ang kanyang sayaw ang tinalo. Ang kanyang buong pagkatao ang hinusgahan at nakitang may pagkukulang. Ang hiyawan at palakpakan para kay Mia ay tila isang malakas na agos na tumangay sa lahat ng natitirang dignidad ni Adrian. Ang flash ng mga kamera ay walang tigil, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para kunan ang kanyang tagumpay, kundi ang kanyang pinakamalaking kabiguan. Ang kanyang mukha na dumaan mula sa pagiging kampante patungo sa pagkabigla ay ngayon ay nababalot ng isang maitim na galit at kahihiyan na hindi na maitatago ng anumang maskara. Walang sinabi. Mabilis siyang tumalikod at halos patakbong umalis. Sa entablado, sinusuong ang mga reporter na sumusunod sa kanya at naghahagis ng mga tanong. Ang kanyang pag-alis ay hindi ang pag-alis ng isang makapangyarihang tao, kundi ang pagtakas ng isang talunan. Ang eksena ng kanyang pagkataranta at pagkapahiya ay na-broadcast sa lahat ng news channel ng gabing iyon.
Ilang araw ang lumipas. Ang maliit na komunidad ni Mia ay naging sentro ng atensyon. Maraming maliliit na negosyante, mga lokal na artist, at mga ordinaryong mamamayan na naantig sa kanyang paninindigan ang nag-alok ng tulong, maliliit na donasyon, mga lumang instrumento, mga voluntaryong nagpipinta sa pader ng studio. Hindi ito kasing laki ng alok ni Adrian, ngunit ito ay totoo. Ito ay mula sa puso. Isang umaga, habang si Mia ay nagtuturo sa kanyang masayang klase, isang pamilyar na itim na sasakyan ang muling huminto sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Adrian ang bumaba, kundi si Doña Remedios. Mag-isa siyang pumasok sa studio, ang kanyang muka ay kalmado, ngunit may bakas ng lungkot. Pinanood niya ng ilang sandali ang mga batang sumasayaw, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ipinagmamalaki ka sana ng iyong inahidya, sabi niya nang lumapit si Mia. Nag-usap sila sa isang sulok malayo sa pandinig ng mga bata. Galit na galit ang kanyang ama pagkumpirma ni Doña Remedios, hindi dahil sa pagtanggi mo sa alok, kundi dahil sa pangalawang pagkakataon, ginawa na namang katatawanan ni Adrian ang pangalan ng aming pamilya sa harap ng buong mundo. Inilabas ni Doña Remedios ang isang makapal na folder na gawa sa katad. Hindi ito mga blueprint kundi mga legal na dokumento. Gumawa ng desisyon si Ricardo. Sabi niya, ang kanyang boses ay may bigat. Opisyal nang inalis ni Adrian bilang tagapagmana ng Montero Corporation. Ang lahat ng kanyang shares at responsibilidad ay inilipat sa ibang mga kamag-anak. Natigilan si Mia. Ito ang pinakamabigat na parusang maaaring matanggap ng isang taong tulad ni Adrian, ang pagkawala ng kapangyarihan at ng apelyidong kanyang ipinagmamalaki. Ngunit hindi dyan nagtatapos pagpapatuloy ni Doña Remedios. Bilang pagsisisi sa kahihiyang idinulot ng aming pamilya, nagpasya si Ricardo na isang malaking porsyento ng aming personal na yaman ay ilalagay sa isang bagong trust fund, isang pondo na hiwalay sa kumpanya na nakalaan lamang para sa pagpapalaganap ng sining at kultura sa buong bansa. Ibinukas niya ang folder at itinuro ang isang pangalan sa listahan ng mga miyembro ng Board of Trustees, ang mga taong mamamahala sa pondo. Nakasulat doon, sa tabi ng mga pangalan ng mga respetadong artist at akademiko, ang pangalan Mia Reyes. Ginang Remedios, hindi ko po ito matatanggap, mabilis na tanggi ni Mia. Hindi ito isang regalo, hidya mariing, sabi ng matanda, habang isinasara ang folder at inilalagay ito sa mga kamay ni Mia. Ito ay isang responsibilidad. Nakikita ng asawa ko ang nakita ko sa iyo noong gabing iyon at ang nakita ng buong bansa sa press conference. Hindi lang talento ang nasa iyo kundi integridad. Tinitigan siya ni Doña Remedios. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pinal na pag-unawa. Ang pamana ng iyong ina ay hindi lang ang husay sa pagsayaw. Ito ay ang katatagan ng loob at ang kadalisayan ng puso. At iyan ang mga bagay na hindi nabibili ng pera. At iyan ang mga bagay